sa bahaging ito ng ating serbisyo publiko, meron po tayong panauhin at mapalad po tayo na siya'y makakadaupang palad din natin sa umagang ito. Happy Friday po muna. Pag-usapan po natin ang tungkol po sa isinusulong ngayon ng DepEd sa San Jose City, hinggil po naman sa implementation plan for senior high school. So sa mga magulang, especially po sa mga nakikinig na mga mothers at home, at kung kayo po may mga clarification, meron po kayong mga tanong o komento, maaari din po kayong makipag-interact sa amin sa pamagitan ng ating text line 0922-519-8198. Maaari din po kayong tumawag sa 940-3366. Sir Eli Magpantay, Planning Officer 2 ng DepEd is in the house. Siya po ang ating research person for today. Happy Friday, Sir Eli. Bumati po muna kayo sa mga tagapakinig at mga kasamahan niyo po sa DepEd. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa programang ito. Lalo na ang ating mga taga-DepEd. Kaya lang medyo busy sila ngayon sa Exicom. So, Marami po mga programa ang DepEd San Jose, Sir Eli, ano? At sabi niyo nga, Exicom, kasama din ba itong isinasagawa ding event ng sports, etong Division Meet? Yes, ma'am. Actually, ang DepEd San Jose po ay napaka-busy ngayon dahil sa napakaraming programang nakalinya. Marami na po tayong mga programs na nakaline na po ngayon, katulad ng Upland Environment. Pero ngayon po, ang concentration ng ating division ay yung pong palaro natin dahil by December, magre-represent pong muli ang ating division sa Claraa. Sa Claraa. So, Sir Eli, since kayo po ang planning officer at kayo po ang masigasig talaga na nagsusulong nitong kampanya na to, ipinauunawa ninyo, I understand marami na rin po kayong mga schools na nabisita upang mabigyan po ng mabigyan ng impormasyon ang mga magulang, guro at mga mag-aaral. Ano po ba itong tinatawag ninyong senior high school program at pakibigyan nga po kami ng background hinggil dito, Sir Eli. Okay, so ang senior high school po ay hindi lang pang DepEd San Jose City. Po? Ang senior high school ay programa po ng Departamento ng Education. So ang senior high school po ay nakabase sa Republic Act 10533, also known as the Enhanced Basic Education Act of 2013. So ang programa pong ito ay hindi po basta na lang nagawa. Because ito po ay isang batas na rin po na naipasa sa ating pong Kongreso. Ang senior high school po ay actually ang pangatlong parte ng Enhanced Basic Education ng Department of Education. Yung pong first part po niyan ay yung K to grade 6 or yung kindergarten to grade 6. Susundan po yan ng junior high school na ngayon po ay tinatawag na, dati pong tinatawag na first year to fourth year. And then ito pong senior high school ay ang grades 11 saka grades 12 na addition po sa usual na 4 years ng high school. Meron kayo tinatawag na 4 tracks dito, Sir Eli, ano? Ano ba tong strands ng bawat track dito sa senior high school program? Okay, ang senior high school po ay may 4 na tracks. No? Ang isang estudyante, pagka-graduate po niya ng grades 10, ay pwede pong mamili sa 4 na tracks na ito. So ang tracks pong ito ay yung pong academic. Ang academic po ay ang track ng senior high school na magdadala sa isang estudyante sa isang kolehiyo. So ito po yung mga estudyante na gustong magkolehiyo. Academic po ang kanila po ang pupuntahan. Pangalawa po ay yung pong Tech Vocational Livelihood. Ito po isa sa pinakamagandang programa. Parang practical na courses yan, Sir Eli. Yes, ma'am. Actually, ito po ay parang technical vocational, yung pong makinukuha sa mga tech voc schools. No, such as yung mga nag-offer ng computer programming, By the computer time, hardware servicing. pwede na sila dahil 18-year-old. Yes, ma'am. Okay. By the end of grades 11 and grade 12, pag tinik po nila ang Tech Vocational Livelihood track ng senior high school, ang estudyante po ay maaari nang magtrabaho dahil siya po ay magkakaroon ng minimum na 2 national certificate ng TESDA. So siya po ay globally competitive na, pwede na siya magtrabaho after finishing grades 11 and 12. Yan po ang kagandahan ng TechVoc. Pangatlo po ay yung sports. Ang estudyante po na nahihilig po sa sports katulad ng basketball, volleyball, hindi lang po sa paglalaro, kundi sa pag-officiate ay ang magte-take po ng sports track ng curriculum po ng senior high school. At lastly ay yung pong arts and design. Ito naman po yung mga estudyante na mahilig mag-artista
magaling mag-drawing, magaling sa acting, magaling sa singing and dancing. Sinasabi nyo, Sir Eli, itong taon na ito, bali ito na yung huling taon ng mga gagraduate ngayon as fourth year, di ba? Yes, ma'am. Oo. So, by next school year, nasa first year college sila. So, yung mga accomplisher ng grade 10 naman, by the end of the school year 2015-2016, lahat ba sila ay nire-required na pumasok, magtuloy dito sa senior high school? Yes, ma'am. Actually, nung 2012, no, nag-start po tayo ng grade 7. Kung natatandaan nyo po, nagkaroon po ng kindergarten na ang public schools, do meron tayong mga daycares. Pero because of the Kindergarten Act, lahat po ng mga bata na may edad na 6 pababa, ay nire-require po na mag-take ng kindergarten bago po mag-grade 1. So wala na po yung saling pusa ngayon. So a student should finish kindergarten before taking grade 1. Ngayon, in the course po naman po ng grades 10, no po, since natama po kayo doon, yung pong mga gagraduate ngayong taon, ang huling mga bata nagagraduate ng junior high school. Because yung grade 9 po ngayon, na mag-grade 10 po next year, ay automatic pong mapupunta sa senior high school class. Wala pong magiging graduation, pagko sa mga bata pong ito ay magtitake po ng grade 11 sa grade 12. May isasingit lang ako dyan, Sir Yes, Eli. May plano ba ang gobyerno para sa mga kolehiyo o universidad na posibleng mawala ng estudyante mula sa school year 2016-2017 dahil nga dito sa K-12 curriculum? Opo, yan po ang isa sa dilema po ng mga higher education institutions sa yung mga tech-voc institutions. For the next 2 years po, mawawalan po sila ng mga estudyante. Dahil ang mga estudyante pong ito ay hindi po aalis ng kanilang mga eskwelahan dahil magte-take po sila ng senior high school. Yun, okay. So ang problema po ng mga colleges and universities as well as yung mga tech-voc institutions ay wala po silang magiging estudyante. Dahil po dito, ang Departamento po ng Edukasyon ay nagkakaroon po ng partnership sa kanila. So ang partnership po would be in the form of either in a cash or in a form of facilities. So itatap yung services nila? Opo, the services will be tapped by the department and the department will be paying them for such yung pong gamit ng kanilang mga facilities. Dito po sa senior high school sa atin sa Division of San Jose, Sir Eli, ano bang mga schools? So far, ilan po ba ang ating private at public schools at ilan po ang mga ready na sila para i-implement itong senior high school program? Opo, ang senior high school po actually ang junior high schools natin ngayon, tawag na po diyan kasi technical term is junior high. Ang education summit na pagpaplanuhan kung paano po ang gagawin at sino po ang mga paaralan na mag-o-offer po ng senior high school. Ang maganda po ito, sa Education Summit ay magkakaroon ng pagkakataon na siguro mag-brainstorming, magbigay din ng mga ideas at kung papaano talaga ito maipatutupad. Considering na 10 pala ang private school, 7 ang public. Ngayon, kung itong mga nasa private ay hindi makakapag-offer, malamang nasa inyo po ang bulk ng mga estudyante natin. Tama po yan. So, ang question po kasi, sa side naman ng magulang, sabi nga dagdag po ito, dagdag gastos, di po ba? Yung 2 taon, hindi pa rin siya makakatapos ng high school. Sa tingin po ba ninyo ay ano po ang gagawin ng departamento para makakopa po itong mga mag-aaral? At sa part din ng mga magulang, ano yung masasabi niyo sa kanila sa kagandang hatid nitong programa? Opo. Actually, yan po ang isa sa mga malaking katanungan. No? Kahit nung kami pong ay nagkakaroon ng seminar sa Maynila, isa po yan sa mga tanong na dapat pong masagot. O karamihan ng mga tanong po ay ganyan. Ang senior high school po ay programa ng departamento para matulungan yung ating pong mga kabataan na makapagtrabaho ng maganda after ng pag-graduation ng high school. Sasabihin po nila na ito po ay another burden dahil 2 taon na naman po sila mag-aaral. Dapat sana ay nasa kolehiyo na sila. Ang kagandahan po nito ay yung pong 2 taong ito ay libre. So yung pong invest na sila po, kasi po usually ang nangyayari kapag ang bata po ay gumraduate ng high school, yan po ay titigil na. Lalo na kung siya po ay wala nang pampa-enroll para sa kanyang pagkukolehiyo. So ang tendency po ng mga batang ito ay magtrabaho na at sila po ay nadadala sa mga trabaho na hindi kagandahan dahil nga po wala silang eligibility. Dahil po dito sa senior high school na ito, ang bata po na makatapos ng grades 11 and 12, na libre pong pag-aaral sa public school, sila po ay bibigyan ng pagkakataon na makareceive ng national certificate galing sa TESDA. Automatic po ang bata kapag siya po ay nakareceive ng national certificate galing sa TESDA,
siya po ay maaaring magtrabaho hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ASEAN nation. So, ang ating pong TESDA National Certificate ay credited din po yan sa ASEAN nations. Ating pong mga kalapit na mga bansa. So, para po sa akin, hindi siya burden per se pagdating po sa tuition fee. Ano po. Pero ito po ay mas malaking bagay para sa kanila, para sa kanilang hinaharap. Sir Eli, i-discuss nyo nga, ano po ba yung magiging kabuuan o curriculum nitong senior high school? Meron ba tayong mga learning areas dyan? Opo, actually yung pong curriculum ng senior high school medyo malawak po ito, no. Ang conventional high school po ngayon ay may 10 asignatura lamang. Pero sa senior high school, mga sa senior high school po magiging 31 subjects po ito. So divided po 'yan sa Bakit po ganun? Bakit nadagdagan dito sa mga BOCTEC courses po ba? Ito pong 31 subjects is hindi po ito para sa isang course lang. Okay, so ito okay. po ay Sige para sa kalahatan. So sa TechBox, sa academics, sa sports, at sa arts and design. So hati-hati na po 'yan. Pwede bang pumili? Halimbawa, ikaw yung estudyante, ano, sir. Ang dami magagandang offer dito. Ito ba kailangan i-take niya o may mga particular ka lang na subject na kukunin tapos meron kang number of hours na i-consume? Tama po 'yan. Ang isang bata po ay pwedeng mamili kung ano po yung gusto niyang pasukin na track. Pero hindi po siya pwedeng lumampas doon sa curriculum ng isang track. For example po, ang bata po ay gustong mag-TechBox. And then gusto niya rin po magkaroon ng national certificate sa sports sa Pwede arts bang and magsabay design. 'yon? Pwede po, pero hindi pwedeng magsabay. Okay. So, para pong kolehiyo rin po ang sistema. So, pwede po niyang i-take at tapusin yung isang track. At pag natapos niya, gusto nang kunin niya po yung iba pong track, pwede po niyang kunin yun. Libre din po yun. Pagkatapos, meron na kayong i-grant na certification. Ano? Napakahalaga po kasi ng certification ng TESDA. Ito rin ay paraan mo at ito ay passport mo na sa paghahanap ng mga trabaho na hindi kakailangan yung mga tinatawag na 4-year degree or mga degree holder courses, ano? Oo. Equipped naman po ba? Gaano po ang preparasyon o skills din ng mga guro na masasali dito sa senior high school? Sila po ba ay prepared? Opo, ganito po, no? Ang Division of San Jose City po ngayon ay nagkakaroon ng mga rigid training sa ating mga TLE teachers. Particularly para sa TLE, Technology and Livelihood Education. Dati pong PHE yan nung panahon natin, ma'am. The home economics po ba yan? Yung pong TLE po ay ang mga teachers nito ay ini-equip po para sa mga skills na dapat nilang ma-acquire para po maituro nila sa ating mga kabataan. Isa po ito sa mga problema natin ngayon dahil out of the number of teachers that we have, konti pa lamang po may national certificate sa kanila. Meron po tayong 21 TLE teachers na so far ay nagtitake pa po ng training para makakuha ng national certificate for TESDA para makapagturo. Ngayon, ang isa po sa mga programa ng Division of San Jose City ay nakikipagtaya po kami sa HEIs, sa mga kolehiyo po. Yung mga higher education. Opo, mga higher education. Yung mga professor po nila ay pwede po namin gamitin. Hindi po pwedeng gamitin. What I mean is pwede po namin sila i-hire para po sa programang ito, para po maturuan at maiayos po ang edukasyon ng mga kabataan. Para at least mabigyan din sila ng employment habang naghihintay, di ba? Kasi nga parang yun yung naging way na bigla silang magiging idle or magiging unproductive dahil walang estudyanteng papasok dahil dito sa creation ng senior high school, ano? Sir Eli, mabalik ako dito sa tinatawag ninyong voucher system. Bakit po may voucher system sa senior high school program? Okay, ito po isang napakagandang balita sa ating pong lahat dahil ang Departamento po ng Edukasyon ay magbibigay po ng voucher system. So para po itong scholarship sa mga kabataan na gustong pumasok sa pribadong paaralan. From public to private? From public to private. Ini-encourage niyo ba sila, sir? Mawawalan ba kayo ng estudyante niyan? Hindi naman. Hindi naman po. Actually, overflowing po ang estudyante natin sa public school. Sa public, Kaya po ang isang naging programa po ng DepEd ay i-partner ang mga private schools na ito dahil sila po ay may mga facilities na po, may mga kwarto na po yan, meron na po silang mga teachers. So ang tendency po ng gobyerno ay gamitin po ang mga facilities na yan at sila po ay bayaran. So with the voucher system, ang estudyante po ay papasok sa private school galing hindi ng po public sila magbabayad. Na hindi magbabayad? Ang magbabayad po ng kanilang tuition fee ay ang gobyerno.
Pakilinaw nyo yan, Sir Eli. May pondo ba ang gobyerno para ipamigay sa private school para pumasok ang ibang mga estudyante from public sa kanilang school? Opo, actually po, ang isa sa mga concern nga po ng departamento ay hindi po natin kayang gumawa ng 87,000 Na classrooms mag-accommodate sa ng loob ganong ng karami. 2 taon. Kasi po, 2016, meron na po tayong first graduate po ng ating senior high school. Senior high school. So, ang ginawa po ng gobyerno, imbes na ang pera po na gagamitin sa pagpapatayo ng classroom, ay ito po ay ginamit at gagamitin para sa voucher system. So, imbes na pantayo po ng classroom, ito po ay gagamitin para sa mga pambayad sa mga paaralan itong mga batang ito. May susundin bang grading system yan? Halimbawa, ako may isang anak sa public, gusto kong ipasok sa private dahil sabi nyo nga, libre. Apo. Oo, di ba? So, ililipat ko siya. Meron bang mga requirements yan or kailangan, merong kailangan i-meet na standard ang isang estudyante? Sa standards po, nakadepende po sa curriculum. Pero po Okay. doon sa libre per se, basta ang bata po ay graduate ng public school at siya po ay may LRN, yung Learner Reference Number, para pong DNA ng bata po yan eh. Ang bata po ay eligible na pumunta po ng private school with the voucher system. Kasi, di ba, before Sir Eli, no, correct me if I'm wrong, may mga schools na may mga nag-o-offer ng mga scholarships. So ngayon, ang estudyante ang pipili ng gusto niyang school na Opo. pasukan. Opo, tama po. Napakaganda Tama po ba ng yun? tanong. Tama ba yun, Gusto Sir ko Eli? nga pong... Hindi yung school ang magsasabi na bigyan mo ako DepEd ng 100 slots kasi magki-create ako, kukuha ko ng mga scholars. Opo, actually sa recent... Paano po may screen yun? Yung recent system po kasi natin, ma'am, ang mga private schools po ay humihingi ng slot sa Department of Education. Aha. So, for example po, ang isang private school A ay humingi ng 100 estudyante. Slots. Isang daang slots po yun, no? 100 slots. Ang trabaho po ng para lang ito, ng private school na ito, ay mag-promote para makakuha siya ng 100 estudyante. 100 scholars. Opo. 100 scholars Nababayaran ng government, nababayaran ng gobyerno. gobyerno. Pero sa present po kasi 7,500 lang po ang inaalat ng gobyerno. Bawat Isang bata. isang bata. Okay. Napapasok po sa private Oo. school. Pero ito may pagtaas po. From 7,000, nag-range na siya ngayon ng 8 to 12,000 pesos per learner per student na po Opo. ito. Naka-cluster po ito. Hindi po naka-fix sa 8,000 to 14,000. Pwede pa pong tumaas yan to 18,000. Depende po yan sa cluster ng school at saka ng region. Okay, sino ang pwedeng mag-avail nitong voucher system na sinasabi ninyo, Sir Eli? So, tatlo lang po ang pwedeng mag-avail nito. Una po ay yung mga grade 7 o grade 10 graduates po na galing po ng public schools. Pangalawa po ay yung mga grade 10 po na ESC graduates ng private schools. Sa San Jose po, meron tayong around 70% ng private schools. 70% ng mga learners from the private schools ay ESC grantees. So sila po ay nakaka-receive na po ng 7,500 sa gobyerno. At pangatlo po ay yung pong mga grade 10 graduates from private schools na hindi pa po ESC pero qualified para po mabigyan ng voucher ng gobyerno. Ang isang bata po ba, anong requirement ang kailangan niya para magkaroon ng voucher? Sa voucher po sa public school, LRN lang po. Basta po Yun lang ay din. nakapasok sa sistema ng DepEd. Ngayon po kasi ang mga bata ngayon, ang lahat ng names nila ay nakalist na sa DepEd. Pero hindi niyo ba, sir, napapansin na yung mga private naman ay pumupunta ng public dahil yun na nga para to cut down the huge expenses, tuition fees. Tama So, po ito yan. pang offer ninyo. Parang pinaka-proposal. Pang-alam po. Para sa ganun ay hindi naman kayo dagsain ng mga estudyante. Kaya lang, sir, ang worry ko dyan, syempre pag nasa private naman, ang iba pong mga teachers kasi hindi naman sila licensed pa rin dahil yung iba walang mga licensure examination, hindi nakakapasa. So, paano po yun? Equipped ba silang magturo? For private school year 2016-2017. So, wala po tayong ibang magagawa kundi by this time, as early as this time po ay makapag-ayos na po ang mga bata ng kanilang gustong puntahan na track. Kung sila po ay magkukolehiyo, kung sila po ay magde-tech box, sa sports po ba, or sa arts and design. Ang ating pong Division of San Jose City sa DepEd ay laging handa po sa inyo pong mga katanungan at mga karaingan na gusto niyo pong malaman. So sa tulong po ng pamumuno po ng San Jose City, si Mayor Marivic Bibilena, ginanap po naming LSB meeting noon, sila po ay nangangako na magbibigay ng mga classroom sa ating pong mga public schools para just in case po na ang mga bata na galing sa private schools ay hindi ma-accommodate ng mga private schools na hindi po magte-take ng senior high school,
ang ating pong San Jose City ay handang-handa para po sa mga kabataang ito. Gaano rin ba tayo kahanda dito sa senior high school program, Sir Eli, itong ating division office? Ang San Jose po, for the time being, by this time po, tayo po ay siguro po masasabi ko nasa 70% na po tayo. Ang pagpaplano po ay nagawa na namin, 2 buwan ang nakalilipas at ito po ay nakaporma na po. No? Meron na po tayong time frame na ginawa ng kung paano po sunod-sunod na gagawin bago po dumating ang 2016. So sa pamumuno po ng aming Schools Division Superintendent, si Ma'am Teresa Di Mababa, masasabi ko po na ang ating pong division office ay prepared po sa anuman pong mga pagkakataon o mga sitwasyon na maaaring mag-arise po dito po sa senior high school. Maraming salamat, Sir Eli. Kung may mga concerns at may mga katanungan po yung mga tagapakinig natin, mga magulang, mga guardians ng mga estudyante, saan po sila maaring private schools? Alam po natin na sabi nga magkakailangan collaborative effort sa pagitan ng public at private. Lastly po, baka meron kayong parting words bago tayo mag-end up sa ating discussions today. So for those people po na nagsasabi na negative tungkol sa senior high school, gusto ko pa lang po ipaalam sa inyo na ang senior high school po ay programa ng gobyerno para makatulong po sa ating mga graduates. Ina-assure po ng departamento na kapag ang bata po ay nakagraduate po ng grades 11 and 12, ang bata po ay eligible na to work, hindi lang po sa ating bansa, kundi sa ibang bansa dahil tayo po ay magiging globally competitive dahil po sa curriculum na ito. Napakinggan niyo po, Sir Eli Magpantay, Planning Officer 2 mula po sa DepEd San Jose. Sir, thank you so much alam po namin napakahalaga ito at sana po nabigyan din natin ng kaalaman at impormasyon ng ating po mga tagapakinig. So sa ngalan po ng San Jose Cable System, babati para Sir Eli. Sir Eli, go ahead na. Opo, kasi baka mapagalitan ako pag hindi ako bumati. Gusto ko lang pong batiin ang mga nasa bahay. Si Mami Dada, si Daddy Arnel, si Ate Josie, si Kurt, saka si Sweetcell, ganoon din si, kalimutan ko na, Ate Lynn. Lalo-lalo na yung 2 anak ko na nakikinig ngayon, si Ashan at saka si Abram. Happy listening, saka yung aking pong asawa na nasa nutrition office. Po ngayon, kay Gay po, good morning, pati sa mga officers po at mga staff po ng nutrition office, as well as sa DepEd po, sa San Jose City. Magandang umaga po, mabuhay po kayo at yan po ang ating nakaugnayan sa Sir Eli Magpantay, Planning Officer 2 mula po sa DepEd San Jose. At sa ngalan pa rin ng San Jose Cable System, maraming salamat Don Diego. Happy birthday bukas, October 25 kay Joel Vergara. Kasama po natin ang ating cameraman, Mr. Jerry Halme. Maraming salamat kay Don Diego, ang ating audio man and recording. Si Kuya Journey Lloyd Agustin. Si Bernie Bandonel din dyan sa cable. Batiin natin. Tangalan po ni Melrose at ni Ralen at ni Japer para sa Radyo San Jose Headline Balita. Ito po si Globin Alegran. Our town, our radio, Radio.in, your friendly neighborhood station, Radio.in.